Doon yung ano, labasan sir ko. Tapos dito rin sir bukasan sa ilalim. Para lumabas yung palay sa ilalim. Ito yung stones, oh. Sir, yung Separate niya. separate. So sir, depende po sa palay natin. Yung unang lagay, medyo kakapay-mapay. Ito po kasi yung palay po natin. So you have to know kung depende sa palay kung gano din sa palay po ang last na natin para makuha na magandaan. So, pwedeng i-adjust. Yes sir, pwede mo siya i-adjust kung anong gusto mong ano, puti nung palay. Oh. May nalalaglag pa rito. Yan po yung mga broken. Broken. Hindi walay na. Ang galing. Parang yung malalaking rice mill. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour. Saan po yan, ma'am? Ayun, ito po yung unang-unang tour ng Inspired Learning Tours ngayong 2025. 2025. Pupunta po tayo sa Thailand, but this time, we're going to have the first Thai livestock, poultry, and farm tourism tour. Ngayon pong March 9 to 13. Pakihanap po ang Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa 0917-506-6876. Ayan. Sana po makasama kayo. Okay, nasa travel tayo ulit ngayon para sa isang shooting. At ngayon ay dumating na yung napakatagal ko nang hinihintay, yung bagong lapel na 4-person performances. Ibig sabihin, pwede na akong mag-interview ng 3 resource person at pang-apat yung akin. Dati kasi pinagtsatsagaan ko talaga na, if you notice, na may mga ni-interview minsan na walang microphone, so lumalapit lang ako sa kanya para lang ma-capture siya sa microphone kasi dadalawa lang, isang sa akin sa isang resource person. Hinahawakan ko pa yung isang microphone para lang maitutok ko doon sa mga dalawa na ini-interview. Nakakangawit, pero wala tayong choice kasi dati wala pa yung technology na ganito. So by the way, yung brand is Saramonic. Ito lagi yung ginagamit ko na brand sa lahat ng microphone ko. Ayan. Akin yung isa plus 3 resource person. Kapitan na lang. Kapitan din Kasi natin. pwedeng habang nagra-run may... Tama. Tama. Hello po. Yung isang ano pa, yung 2 mic pa. Actually, pwede tayong 4 Sige po. na sabay nag-uusap. Ito rin kami nag-experiment sa mga pwede. Nilapag ko na lang para at least ma-videohan natin. Actually, pwede tayong gumawa ng maraming episode. Pwedeng per... Per machine. Oo, pwedeng ganon. Para concentrate lang tayong discussion sa kanya. I Ganon. see. Or pwedeng yung by group, yung mga... I don't know. Parang ganon. Yung mga magkaka-connected, pwedeng Magka-combine. as one.
Pwede naman one sir, kasi video. like, kunwari sa shredder namin, maraming model. O yan. Pero yung i-demo lang natin yung maliit. Pero i-discuss natin sila lahat. Parang ganun. Pwede. Mic test tayo. Sir, layo ka lang. Okay. Sir, mic test ka, sir. Mic Hello, test. mic test. Hello. Sige, sige pa. Hello, mic test. Normal mo yan, sir? Normal na salita mo yan? Normal mo? Opo. Okay. Ikaw, sir. Hello, mic test. Mic test. Sir. Hello, mic test. Okay. Mic test. Lahat okay? Okay. Introduce muna tayo. David, tayong dalawa muna. Andito tayo sa GMA Cavite. Kasama natin si Sir David Don Tan. At sila yung brand na BOA ng mga farm implements and machineries. Sir, yung company niyo? Is Skynets Corporation. Ayan. So, marami tayong i-demo ngayon. So, itatry nating ipakita yung iba-ibang implements and machineries at makita yung iba-ibang functions at gamit nila. Sir, bigyan mo lang kami ng konting background muna. Paano nag-start itong company ninyo, So, itong this business? company was founded by my dad. Okay. So, before kasi ang negosyo talaga namin was electronics. So, my dad has a very scientific mind. And then, as you know, when people get old, they start to get into farming. Okay. Medyo from hobby hanggang sa... Okay. Alam mo yun. Tapos, ang nakita niyang one need na medyo kulang sa Pinas is yung machineries. Yeah. Kasi before, we only have the big ones. The tractors, yung mga pang building processes. Like yung rice mill dati, di ba, parang malalakihan lang. So, you have to travel to have your goods processed. So, naisip niya, ang mga farmer naman natin dito, unlike other countries, maliliit. Maliliit dito. Fragmented land. Correct. Tapos, so, naisip niya, why not try to cater to those needs? So, he found this company. Now, as you can see, more on small to medium scale ang ating mga makina. So, he thought of this to empower yung mga farmers natin to have their own equipments. Para they don't need to rent or they don't need to travel far. Para, kunwari, pang palay, pang mais, at their backyard, kaya na nilang i-process yung goods nila to upsell din sana or, you know, para maging mas efficient sa processes. And then, David, itong mga machineries na to ay sariling gawa natin? So, we're mixed. We have models na we fabricate. Alright. And then we have models na we import and then customize a bit to fit sa local scene. And then meron din naman na purely imported din. So, Okay. So primarily for rice, corn, silage, okay. Shredder for waste. Oh. To compost din. And then land preparation. Ayan. So for the land prep for all kind of crops yan, Yes. pwede. So yung nagsimula actually kami doon sa land prep machine na tilling machine. So doon one machine, it has all the implements na pwede for dry, for wet field, so lahat for upland. So babaguhin lang yung implements na nakakabit. Yeah. Ilang years na bali itong company? Bale, we started 2006. 2006. So around 19 years na rin. 19 years. Na, yeah. Matagal ka nang involved sa business? I started actually 2019. 2019. Ano yan? Nung graduate ka or nag-work ka na sa iba muna? I worked a bit in another company. I studied, I had further studies then after college. So, it took me a while to be part of the company. Okay. Mas prepared. Yeah. Tsaka, siguro sa farming, hindi ka ready kasi it's a very totally different industry. Alam niyo naman, sir, diba? So, pag hindi mo rin siya ginusto pa, pag bata ka pa medyo hindi ka pa interested. Yeah. Parang, pero ano yung background, ano yung field mo talaga? Advertising and art. So, talaga? Kaya when I joined the company, I handle mostly the branding, yung ganito, mga external stuff. Oh, I see. Ayan. Saan ka nag-advertising? I studied in LaSalle. Okay. And then, pero I worked with a design company before. Alright. So, i-introduce natin yung David, yung mga kasama mo. Yes. Pupuntahin natin. Sir, halika rito. So, first, sir, we have our unit sales manager, Si Erwin Villanueva.
Magandang araw po sa inyo. Ayan, Magandang araw sir. po sa amin lahat. So he handles all our bulk projects. Aha. So when we have big orders, either from private entities or sometimes even public entities, siya po yung nag-handle ng mga transactions natin. And then we have Sir Pablito Bituin. Magandang umaga. Siya naman po ang technical and repair natin. So Okay. anything na mga pyesa, mga kailangan i-check or kailangan i-ayos, siya po ang nag-assist. Okay. So, ilang groups of machineries or implements yung i-discuss natin today? So now, sir, I think we have for rice mill, we have for Okay. corn, silage, land prep, and shredder. Okay. So we have a lot more machineries, pero some are made to order to make sure na lalo na yung mga fabricated na bago and so, Parang customized doon sa need nila. So hindi siya nakabuo ngayon. Oh, So, pero like when we met in Iloilo, sir, actually yun, may nag-order sa amin ng mga decorticator, mga ganun. So we can customize actually depending on our client's needs. So yun yung medyo kaiba namin sa iba na kumbaga iba, import and sell lang. Kami, we can customize our machineries for our clients. Siguro, let's start with the basic rice mill Alright. na lang siguro, sir. When you say basic rice mill, gaano kadami yung grind nito? So this one, sir, it can have 100 kilos per hour. So 2 sacks per hour. Wow. So this one is talaga pang barangay level. So sometimes yung barangay they require to have this one na lang para lalo na minsan ang dami ng rice mill nagsasara ngayon, sir, mga malalakihan. So at least the farmers can eat their own harvest instead of alam mo dati yung mga nagtatim ng palay hindi ba nila makain yung they have to buy pa sa palengke so this will cut. And then this is also the same but this one has this toner lang. So ito nasihiwalay niya na yung bato. So rice mill din siya. So ngayon, sir, ito na lang de-demo natin. Ito i-demo natin. Okay. Before natin i-demo sila, sige, i-discuss muna natin lahat sila. Alright. So, rice mill. And this one is pulverizer. ng... So, it can rice husk or corn or other dry materials, kahit cassava. So, ito, pang feeds po to. pang feeds. Hindi po siya pwede for human consumption since stainless siya. Yun yung mga tanong na iba. Oh, So, I ito see. mostly for feeds. So, mabenta rin po to sa mga backyard growers. Like, we have testimonies of in YouTube in Davao kasi yun nga, nakakatipid sila sa feeds. Lalo na kung may mga raw mats naman around them, they just buy and then sila na magdurog, yun napakain nila sa mga manok nila. Oh. Okay, and this one, This one is pelletizer naman, sir. pelletizer. Yeah. So, yung... For feeds din. Pwedeng yung grenine, i-mix, tapos magiging pellet dito. Yes. So, ito usually dry materials and then you can add some leaves like malunggay and Yeah. you can formulate your own mix. Para may Mixture. sarili ka ng feed, pellets. And this one ito is yung... corn sheller naman, sir. It separates the cob and the kernel. Oh. So, wow. Pasok mo yung dito. mais. And Mais. then, paglabas, hiwalay na po. Hiwalay na sila. Grabe, ang liliit na, no? Oo. So, it's very useful talaga for mga hindi naman ganun kalakihan ng Yeah, operation. mga small farms, probably mga hectares lang siya, hindi Yeah. yung sobrang malalaki. Mm-mm. Okay. And then this is our smallest chopper. Chopper. Forest chopper. This is the smallest unit. So, ito yung panggawa din ng silage natin, sir. Pangkain sa baka. Pero marami rin Marami siya rin na... It's around 600 to 800 kilograms per hour din. Wow. So, it's very powerful. Pwede rin siyang gamitin konti pang shredder kung medyo malalambot naman na materials. It can have those purpose din. Then this is our next unit for the silage forest chopper. This can do 1.2 to 1.5 tons per hour. Bigger to. Bigger. Tapos ito we have size adjustment na rin. So more on for commercial na. Medyo
paangat na siya sa commercial level. Then we have a bigger one also, but it's not available right now. Yun talaga, we have for commercial use. So, ang mga kumukuha sa atin, yung mga silage producer na ng mga probinsya. Yung sila na yung nagsasell din ng silage to cattle farms. Yes, so that can do around 6 tons per hour already. Wow. And ito, sir? Here we have our land prep machines. Ito yung mga pang land prep. So we have our first model, the one that introduced us is this one, a teeling machine. Oh, okay. So this one, you just change the implements here. So pwede na siya pang dry, pang wet. And pwede rin siya kabitan ng trailer as pang transport. And then this is our new unit. So this is a bigger one like this. So pwede siya kabitan ng attachment dito, which makes it more of a rigid type for bed making and rotavator. And then it can also turn into something like this. Pero mas malaki na, mas mabigat yung engine, so mas mabilis magamit. Next, we have our shredders naman po, sir. So this is our smallest unit. It can do around 1 ton per hour. Mga branches, ganyan, Here po, leaves. it has a wood chipper. So dito po yung shredder natin. Pwede natin. Oo. So, leaves, coconuts, even coconuts. Coconuts. Yeah, medyo fibrous materials kaya niya. Like bananas. And then dito po, it has an additional wood chipper pag mga branches naman. Up to 3 inches of diameter. Oh, I see. It can also actually, pati glass kaya niya. Oh. Glass bottles. So this one, iba-iba ang nito, hindi lang for farming, even municipal waste management, and even mga developers, resorts, they get from us. So, kasi mahirap na problema ang basura. Then this is a bigger unit. This is naman around 3 tons per hour. Another model. Then we have a bigger one also that can handle around 5 tons per hour. So, amazing, no? Yung mga machineries and implements, talagang parang portable. Yes. So, mas practical. Even, yun, sinabi ni David, even small farms, pwede, hindi ka na dependent doon sa kailangan mong dalhin yung produce mo or yung to other supplier or facilities para ma-process mo. Sa'yo, sarili mong farm, pwede na Tsaka gawin. for mga gusto pa lang mag-try mag-farming and syempre, medyo takot pa mag-invest on Malalaki. malalaki. It's something Tama. they can start with. Yeah. Hindi masyadong masakit. Okay. So, mag-start na tayo mag-demo ba? Sige po, sir. Okay. Ano lang to, sir? Panuporta lang para hindi matapon yung ipa niya. Lagyan natin ng balot. Ah. Yan. Let's start the Okay. machine. Ngayon, sir, saksak natin. Bali, 220 lang naman to. Plug and play lang po siya, Plug and sir. play. Oh. Lagay tayo ng pala. Tayo. Yan. Then, lagyan din natin na stone. Oh. Bato. Ba't may stone? Para makita natin, sir, yung sa diston. Ah, okay. Na isa-separate Yes, niya. sir, na isa-separate niya yung ano. Okay. And start. Okay. Doon yung ano, labasan, sir. So, taas dito rin, sir, bukasan sa ilalim. Para lumabas yung palay sa ilalim. Ito yung stone, so. Sir, yung Separate niya. separate. So, sir, depende po sa panay natin. Yung unang lagay, medyo kakapay-mapay. Ito po kasi yung panay po natin. So, you have to know kung depende sa palay kung gano'n din ka polish kung ang last na natin para makuha
So, pwedeng i-adjust. Yes sir, pwede mo siya i-adjust kung anong gusto mong puti nung palay. Oh. May nalalaglag pa rito. Yan po yung mga broken. Broken. Hindi walay na. Ang galing, parang yung malalaking rice mill. Separator na rin. Oo. Tapos yung ano niya, yung Ipa. ipa. Magiging darak na siya. Darak na. Yes sir, opo. Dito po yung mga darak. Ayan, so, magandaan mo sa kanya, makikita nyo, nasa-separate na niya lahat. Lahat-lahat. Kasi po, before, pag sa malalaking rice mill, yung mga ganitong output po, hindi na nakukuha ng farmer. Pero ngayon, ang gagandahan po, ito po kasi, may napagagamitan na rin sila. So ito, pwede rin na maging part ko ng gagawin nila sa pelletizer. So isa po itong input doon. So, kumbaga yung product nila, napapakinabangan nila lahat. As you can see po, right, hindi naman yung mga stone na nakalagay. Even the haze, mga Ah, plastic na oo. sumabit. So, Lahat yung damo. kukunin niya. So, medyo convenient na po talaga. And ready for consumption na yung magiging output natin. Yeah. Pakita natin yung output ng darak. Darap. Ito na siya, sir. Oh, ano siya, oh? Medyo Pino- may pagka-pino na. Pino. So, ang ginawa niya, nag-separate siya ng stones and yung mga ibang foreign materials. 1, 2, giniling na niya yung ipa, naging ano na siya, Darak. parang darak. Opo. 3, itong rice, sineseparate din niya yung broken dito at saka yung good. Yes po. And then, Sa ganitong kaliit lang na machine, imagine mo yan. all of it is powered by 3 horsepower electric Aha. motor. So very convenient sa mga bahay lang po nila. Regular na supply ng kuryente, magagamit na po nila. So ito po talaga is ino-offer namin para dan sa mga small rice farmers na kumbaga yung sarili nilang ani ay kaya na po nilang i-produce as Yeah. bigas na. So hindi na nila kailangang ibenta lahat ng palay nila, no? So now they can make their own rice, mapresyohan din nila kung kano ang gusto nila. So Sila magbebenta ng rice, hindi Yes. palay. Yes. Which is value adding talaga. Sir, yung na-mention mo yung kuryente, typical kuryente lang, no? Opo. Ano to, hindi magastos sa kuryente to? Hindi po, kasi gumagamit po siya ng 3 horsepower electric motor, mga 2.2 kilowatt. So, kinumpute namin, siguro, depende rin po sa singil ng kuryente sa lugar nila, pero baka mga nasa 9 pesos per hour. Mga ganun po yung mura. posibleng maging konsumo niya sa kuryente. Yung per hour, ilan po ang pwede niyang gilingin, sir? 100 kilo per hour na po yun. Bigas na 100 po yung 100 kilo na bigas? Yes po, bigas na po. That's translate to how many sacks of palay? Dalawang sako. Isa't kalahati hanggang 2 po. Isa't kalahati hanggang 2. So, ang kagandahan nito, pwede kang mag-meal, let's say, yung mag-meal ka kung kailan mo lang kailangan. Yes. Hindi yung imi-meal mo lahat as nakastock siya as rice. Kundi, ang yung stock mo yung palay. Yes. Then kung kailangan mo mag-meal, at least Saka mo bago lang siya meal yung gagamitin. Yun din yung maganda po kasi yung palay, mas matagal po siyang pwedeng ma-store. Yeah. To maintain the quality of the... Correct. Pag rice kasi, pag hindi treated, a few months, 1 or 2 months, nagkakaroon na ng bukbuk, nagbabago na yung lasa. Magaling. At saka, may options din tayo. Pwede yung iba po kasi, since portable nga po siya, yung iba pong farmer, kino-convert in din to para sa mga engines naman po. So, by that way po, nagiging mobile rice po siya. Pwede niya i-service din sa community. Tapos ikaw ang pupunta sa kanila. Opo. So, it's also one good way para kumbaga mas masulit nila yung product ng BOA.
Sa akin naman, sir, mas maganda ka talaga may ganito ka. Lalo na medyo malayo ka sa, minsan may lugar na walang kuryente. Pwede kang sa amin, customize ng the engine. Para doon ka na lang, hindi ka na punta pa kung saan may mga lugar na kuryente pa para sa machine. Para ikaw na may sarili ka na, doon ka lang sa sarili mong lugar. Ano yung ikakabit ninyo? Gasoline engine po siya. Actually, it can be either gas or diesel. depending Or on diesel. Yes, sir. Minsan kasi yung kliyente may engine na rin sila. Oo. So, kung Yung minsan typical na pwede- engine na, let's say, yung ginagamit nila pang pump ng tubig, Yes, mga sir. ganun. Apo. Pwede yan. Yun lang, sir. Additional lang siguro with our units. Ang kagandahan sa amin, since we're an assembler also, is we have spare parts. So usually, O yun, sa importante yan. sa rice mill, ang madalas na pupudpud dyan yung screen. Okay. So at least dito sa amin, ready kami. We're equipped with spare parts. Kung ano kaya namin mag-offer, palitan. Paano yun, sir, kung kasi buong Pilipinas ang scope, no? Kung malalayo sila, madali lang to order. Yes, especially yung kung mga screen lang naman, sir, mabilis naman siya I-ship. Ship lang natin sa mga katulad ng Lazada, LBC, Shopee, mga ganyan. Meron naman dyan. Madali na. Ayun nga po, ang kagandahan, since kami po as an assembler, we offer po yung after sales service. So, hindi lang nila kami mahanap pagka nagamit sila ng machine. So, all throughout their journey, hanggang ginagamit po nila yung makina namin, ay gagabayan po namin sila, tutulungan po nila kung ano man po yung kailangan nila sa unit. No? So, kung may concern sila, ayun, katulad sa mabagit sir, yung screen, no? So, and then, sa mga instructions and manuals, we provide po everything para sa mga clients. May mga warranty ba, sir? Yes, we offer 1-year service warranty. Okay. Kailangan lang idala sa site namin. Anyway, yung buyers, kung gusto nilang malaman how much, you can always contact you. Yes. Diba? Kasi nga kino-customize, nagko-code sila. Okay. So, eto sir, the same, no? The same lang Yes, po. same lang naman. But this one is more a basic unit. Oo. Wala siyang stoner and pero yung broken niyan, nahihiwalay pa rin naman siya. Pero yung mga haystack lang, yung mga medyo... Yun lang ang But, Nasasama siya sa darak part. Darak. Yung mga sasama na siya, yung mga stones, yung mga sa darak materials po, lahat sa darak na po mapupunta. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.